Sa pagdaan ng araw, ang babaeng akala ko ay isang beses ko lang makikita ay halos araw-araw ko nang nakikita sa parehas na pwesto kung saan ko siya una nakikita. Minsan naisip ko kung bakit palagi siyang nandoon. Siguro paboritong pwesto niya doon. Wala akong balak na kausapin siya, pero ewan ko kung anong bumulong sa utak ko kung bakit ko siya kinausap ngayon. Pansin ko lagi ka nandito. Palagi ka ba may nakay? Wala lang. Palagi kami sa tao na dito. Paboritong pwesto mo pala ito kung gano'n. Sige, hanggang sa muli. Basta ako. Kinabukasan, sa parehas na pwesto ay nakita ko na naman siya. Good. Dito ka na naman. Nakadikit ka na ba dyan? Hindi ka nga kasi nawala dyan eh. Wala naman. Di ba sabi ko sa'yo palagi lang ako nandito? Tara, samahan mo ako. Saan naman tayo? Basta. Pansin ko kasi lagi ka nag-iisa eh. Para naman may kasama ka. At sa araw nga na iyon, ay unang beses ko siya nakitang umalis sa pwesto niya. Kamusta naman pag-aaral mo? Kaya naman. Kaso nakaka-stress pero very. Alam mo, hindi naman masamang humingi ng tulong sa iba. Huwag kang magpapa-stress sa pag-aaral mo. Eh, ikaw. Paano ka ba nag-aaral? Diba? Gabi-gabi ako nakasusunod sa lamesa at nagsusunod ng kilay. Buti po pasok sa isip mo yung mga binabasa ko. Ako kasi kinakalakon ako ng utak ko. Tumaan ang mga araw na palaging kami ay nag-uusap. Pero hindi ko pa rin mawari kung bakit sa parehong lugar at pwesto ko siya laging nakikita. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko ang dahilan. Tol, kilala mo ba yung babaeng laging nasa tapat ng panlikorang pababae? Sinong babae? Wala naman nakikita. Hindi mo siya nakikita? Siguro ang tinutukoy mo sa Hazel. Sino siya? Si Hazel, yung babae nagpakamatay dahil patungkol sa kanya ng mga kaibigan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Gusto ko sabihin sa'yo ang totoo pero hindi ko magawa dahil ikaw lamang ang buhay na taong nakakita sa akin. Yung mga panahong ako'y buhay pa at nasisikatan pa ng araw, halos araw-araw ako nakakadanas ng pangbubuli. Hindi ako lumalaban dahil lalaki lamang ang gulo at ako'y masasaktan lang. Pero hindi ko nakaya ang labisin ng pananakit sa akin. Kaya't naisip kong kunin ang sarili kong buhay. Nais kong humingi ng pasensya sa iyo sapagkat hindi ko nasabi sa iyo kaagad. Ngayon lang kasi ako nakaroon ng kausap dahil hindi ko magawang makipag-usap sa ibang tao. Lagi ka na dito. Sinabi ka ba lagi? Yung pwesto mo pala ito. Paboritong pwesto ko. Oh, hindi ka na naman ah. Nakadikit ka ba dyan? Hindi ka na nawala dyan. Nakalimutan ko. Dito ka na naman. Hindi ko ba na... Diyos ba? Gabi-gabi ako nakasusunod sa lamesa. Wait lang. Alam mo, hindi naman masama.